Welcome pong muli mga kapanalig sa ating sama-samang pagninilay ng salita ng Diyos. Kamusta po kayo? Ako po si Sister Banshee. Ako po naman si Sister Lou. Sa awa ng Diyos, nasa ika-76 na episode na tayo ng ating Lectio Divina. At ngayon, nasa kalagitnaan na tayo ng Semana Santa. Feel natin ang atmosphere ng panalangin at kabanalan, hindi ho ba? At ng kaunting kalungkutan kasi binubuhay natin sa alaala ang pagkakasakit, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Ngayong araw mismo, Spy Wednesday, ay araw ng pagtataksil. Nag-umpisa na ang kalungkutan ni Hesus dahil sa pagtaksil ng isa niyang alagad at kaibigan. Yan ba ang paktang pagninilayan natin ngayon? Yes, Sister Lou. Pero magdasal muna tayo bago natin basahin ang episode sa Ebanghelyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan, Amang mapagmahal, maraming salamat po sa buhay na binibigay mo sa amin araw-araw at sa mga grasyang kasama nito. Salamat sa iyong pagpadala sa amin ng iyong bugtong na anak, si Jesucristo ang aming Panginoon upang kami tubusin sa kasalanan. Hindi namin masusuklian kailanman ang iyong pagmamahal. Isikapin naming alayan ka ng walang tigil na pasasalamat at pag-aalay ng buhay na sa iyo rin galing. Buksan mo po ang aming isip at diwa na maunawaan namin kahit kaunti man lang kung ano ang luwang, ang haba, ang taas at lalim ng pagmamahal ni Kristo at makilala rin ang di masayod na pag-ibig niya. Ipadala mo po ang iyong banal na espiritu at gabayan kami sa aming pagninilay ng iyong salita. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pagnilayan natin ang katuruan ng ating Panginoon sa Ebanghelyo mula kay San Mateo, chapter 26 verses 14 to 25. Noon ay nagtungo sa mga punong pari ang isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote at winika sa kanila, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin kung ipagkakanuno ko siya sa inyo?" Sila ay nakipagsundo sa kanya sa halagang 30 salaping pilak. Magmula noon ay naghanap na siya ng mainam na pagkakataon upang maipagkanulo sa Jesus. Noong unang araw ng tinapay na walang lebadura ay lumapit kay Jesus ang mga alagad na ang wika, "Saan mo ibig na ihanda namin ang kakainan mo ng Pasko?" Sumagot siya, "Kung maroon kayo sa lungsod sa bahay ng isang tao at sabihin ninyo sa kanya, 'Ipinasasabi ng guro, nalalapit na ang aking panahon. Sa bahay mo ay idaraos ko ang Pasko na kasama ng aking mga alagad." Ginawa ng mga alagad ang iniutos sa kanila ni Jesus at inihanda ang Pasko. Kinagabihan, si Jesus ay naupo sa hapag kasama ang kanyang mga alagad. Nang kumakain na siya, ay sinabi niya, "Tunay na sinasabi ko sa inyo, na ako ay ipagkakanulo ng isa sa inyo." Sila ay lubhang nalungkot at nagtanong ang bawat isa, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa pinggan ay siyang magkakanulo sa akin. Ang anak ng tao ay yayaon nga, batay sa nakasulat tungkol sa kanya. Datapwat sawimpalad ang taong iyon na magkakanulo sa kanya. Mabuti sa taong iyon ang hindi na siya isinilang." Si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya ay sumagot na ang wika, "Ako ba, Rabay?" "Ikaw nga," ang sabi ni Jesus. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapanalig, ang lungkot ng eksenang ito. Ito na ang huling pakipagniig ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito ang Last Supper at ang huling habilin ng Eucharistia. Hindi isang bagay ang iwan niya sa kanila, kundi ang kanyang sarili. Mag-uumpisa na ang pasyon ni Jesus. I-imagine raw natin ang feeling ni Jesus. Siya ay Diyos nga, ngunit tao rin. Sa nalalapit na mga oras ng kanyang pagpapakasakit, kailangan niya sana ang pakiisa ng mga alagad.
ang kanilang solidarity. Ngunit ano ang meron? Isang taksil. Katabi niyang kumakain, hindi isang pariseo, isang alagad na kanyang pinili. Isinama sa 12, pinagkatiwalaan ng mga lihim ng kaharian ng Diyos. Kasalo sa hirap at ginhawa ng misyon. Mga kapanalig, sino sa inyo ang makarelate dito? Ang pagtaksihan ng isang taong malapit sa iyo na pinagkatiwalaan mo, minahal. Kung na-experience mo ito, ang sakit-sakit, di ba? Broken-hearted na si Jesus, ngunit mahal pa rin niya si Judas. Hindi niya tahasang sinabi sa mga alagad na si Judas ang taksil. Hindi niya siya pinahiya. Bagkus, hinayaan niyang magduda ang mga alagad tungkol sa kanilang sarili at isa sa isang nagtanong, Panginoon, ako ba? Napakabait ni Jesus. Tahimik pa rin siya. Hinintay niyang maantig ang puso ni Judas. Ngunit sa halip, si Judas, kahit alam na niyang siya nga ang traidor, nagtanong pa kay Jesus, Rabbi, ako ba? Ikaw nga, sagot na Jesus. Ngunit hindi niya sinabi sa iba. Servante, ano kaya ang nag-udyok kay Judas na ipagkanulo si Jesus? Pera lang kaya o meron pa siyang ibang motibo? Parang maliganag, nagahaman siya sa pera. Kasi sinabi ni Juan Evangelista sa kanyang ebanghelyo na si Judas, dahil treasurer siya ng grupo, ay inangungit ng pera sa kanilang pundo. Ibininta rin niya sa Jesus sa mga punong pari sa halagang 30 salaping pilak. Parang isang bagay sa Jesus na pwedeng ibenta. Patulad yan sa ginagawa ngayon ng mga human traffickers. Nako, nakakaakit talaga ang kinang ng pera. Si Judas, nag-umpisa sa kaunti lang. Kasi gaano ba naman ang income ng grupo? Ngunit kahit maliit, nasanay siya. Hanggang nakarating sa malaki. Tama ang sinasabi ni San Pablo, the love of money is the root of all evil. Hindi ba nakikita natin sa ating lipunan? Hindi na ikinahihiya ang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno. Naging addiction. How sad. Delikado talaga ang baliwalain ang mga maliliit na kasalanan. Lalamig ang puso sa Diyos. Magiging mahirap labanan ang masasamang pagnanasa. Nagiging manhid ang konsyensya. Correct. Pero masasabi nating si Judas ay isang paalaala sa atin ng ating mga kataksilan sa Diyos. Suriin natin ang ating sarili. Ilang beses bang pinili natin ang kasalanan kaysa sumunod sa utos ng Diyos? Sabi natin sa sarili, maliit lang naman itong kasalanan, venial sin lang, paminsan-minsan lang naman. Gaano ba kadalas ang minsan? Kaya huwag tayong kampante sa ating sarili. Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, walang kasamaan na hindi natin kayang gawin. Buti na lang, ang pasensya ng Diyos ay hindi nauubos. Hindi siya napapagod sa pagtawag sa atin na bumalik sa Kanya. Sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, di ba, na kapanahalik? Minsan, sa pamamagitan ng isang sermon. Minsan, sa pagbabasa o pakikinig sa salita ng Diyos. Minsan, sa palaala ng isang kaibigan. O minsan, sa isang mapait na kabiguan. Salamat po, mahal na Panginoon. By the way, Sister Vante, may mga nagtatanong kung ano na kaya ang nangyari kay Judas. Napatawad ba siya o napahamak ng tuluyan? Sinabi kasi ni Jesus, sawimpalad ang taong iyon, mas mabuti pang hindi siya isinilang. Tanging Diyos lamang ang makapaghusga. Hindi natin saklaw ang kanyang isip at damdamin. Ihabilin na lang natin si Judas sa puso ng maawaing Ama. Oo nga, ipagdasal rin natin ang ating sarili na magkaroon ng lakas spiritual na iwasan ang magtaksil sa Panginoon at sa isa't isa. Ngayon po, pakinggan na natin ang sharing ng ating mga guests. Sina Sister Gemma Gamab, FSP at Dang Caro.
our apostolic collaborator for many years. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po kami magnilay ng iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aming puso ng buong pag-asa at isabuhay ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Noon ay nagtungo sa mga punong pari ang isa sa 12 na tinatawag na Judas Iscariote at winika sa kanila, "Ano ang ibig ninyong ibigay sa akin kung ipagkakanulo ko sa inyo?" Sila ay nakipagkasundo sa kanya sa halagang 30 salaping pilak. Magmula noon ay naghanap na siya ng mainam na pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Nang unang araw ng tinapay na walang lebadura, ay lumapit kay Jesus ang mga alagad na ang wika, "Saan mo ibig na ihanda namin ang kakainan mo ng Paskwa?" Sumagot siya, "Pumaroon kayo sa lungsod sa bahay ng isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinasasabi ng guro, nalalapit na ang aking panahon. Sa bahay mo ay idaraos ko ang Paskwa, nakasama ang aking mga alagad." Ginawa ng mga alagad ang iniutos sa kanila ni Jesus at inihanda ang Paskwa. Kinagabihan, si Jesus ay naupo sa hapag kasama ng kanyang mga alagad. Nang kumakain na sila, ay winika niya, "Tunay na sinasabi ko sa inyo na ako ay ipagkakaluno ng isa sa inyo." Sila ay lubhang nalungkot at nagtanong sa bawat isa, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumasawsaw sa pinggan ay ang siyang magkakaluno sa akin. Ang anak ng tao ay yayaon nga batay sa nasusulat tungkol sa kanya. Dapat sawing palad ang taong yaon na nang magkakaluno sa kanya. Mabuti na lang sa taong iyon na hindi na isinilang." Si Judas na magkakaluno sa kanya ay sumagot na ang wika, "Ako ba, Rabbi?" "Ikaw nga," ang sabi ni Jesus. Ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagnilayan natin ang Ebanghelyong ating nabasa. Ang napili kong bersikulo, sister, ay ang bersikulo 21. "Tunay na sinasabi ko sa inyo na ako ay pagkakaluno ng isa sa inyo." Ito po ang napili kong bersikulo sapagkat napukaw sa aking pansin ang salitang pagkakaluno. Tulad ni Jesus, ako rin po ay nakaranas ng pagkakaluno ng isang tao na tinuruan ko pong mapalapit sa Diyos. Subalit, tulad ni Judas, siya ay naging mahina. Nagpadala siya sa kanyang kahinaan sa pamamagitan ng pagkakaluno sa akin ng salapi. At sa kanyang inuudyukan niya ang aming mga grupo na ako'y lahat ipagkaluno nila. Subalit hindi siya nagtagumpay sapagkat kinausap ko po ang grupo namin at ipinaliwanag ko ang kahalagahan ng pagmimisyon at ang kaligayahang madarama sa pagmimisyon. Subalit siya, sister,
Parang hindi niya nagustuhan ang pagpapaliwanag ko. Parang mas mahalaga sa kanya yung salapi. Lubha akong nagalit at nasaktan dahil may mga nasirang relasyon tulad ng samahan namin sa grupo at ang pagtataksil ng isang kaibigan. Pero na-realize ko, sister, na mali ang aking nararamdaman. Kaya ipinagdasal ko to, sister. At sinama ko na rin po siya sa pagdarasal. Nabuksan ng kanyang puso at isip na maintindihan niya ang kahalagahan ng pagmimisyon. Ang pangyayari ito ay hamon sa akin ng Diyos na manatiling magmahal at magpatawad, sapagkat kung si Jesus nga ay tinanggap ang pagsasakripisyo at pagtitiis bilang kalooban ng ating Ama, ako pa kaya na hindi makakapagpatawad? Ang nangyari kay Jesus ay pagpapaalala sa akin ni Jesus na ang pagpapatawad at pagmamahal ay higit na malakas kaysa sa kasalanan at pagkakaluno na at nakasakit sa damdamin ko ng taong nagkasala sa akin. Iyon po, sister, ang aking karanasan sa pagkakaluno. Sa akin naman, ang nakaantig sa aking puso sa ebanghelyo natin ay nung samantalang kumakain sila ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya, ihinati at binigay sa mga alagad. No? Yung binigay niya mismo kay Judas. Bilang isang madre, no? Katulad mo, nakakaranas din ako ng mga yung betrayal, no? Nung nasa labas pa ako. Pero habang pinagninilayan ko ito, mas lalong malalim yung experience bilang isang consecrated person, bilang isang madre. May mga panahon sa buhay namin na ako mismo ay hindi naging tapat kay Jesus, no? Hindi naging tapat sa aking pangako bilang isang madre, no? Kasi meron kaming vows of poverty, chastity, and obedience. At sa pang-araw-araw buhay, yung mga ordinaryong pamumuhay namin bilang religious, talagang madalas, no, na kung magiging honest at kino-confront ko yung conscience ko, marami talagang pagkakataon na ako ay tumataliwas sa aking pangako kay Jesus. At bilang sa mga ordinaryo, no, na mga bagay, for example, na nagiging negligent ako sa aking pagdarasal, no, or hindi ako naging indifferent ako sa ibang tao, mga sisters, na kumbaga hindi ko tinutupad yung pangakong magmahal. So, yung mga ganon ba na pagkakataon na talagang ako mismo yung parang si Judas, no, at saka si San Pedro na nag-betray kay Jesus. Pero ang maganda dito, naging consolation ko ay yung binigay niya, yung in-offer, no, yung bread, no, yung tinapay. So, imagine ko, no, yung mga moments na ganun, ang Diyos nagbibigay ng initiative everyday sa akin. Saan? Sa Eucharistia, no? Everyday nagsisimba, no, and then meron kaming time to pray, silent moments with God para mapalalim yung pakikipagrelasyon ko sa Diyos. At yun yung paraan ng Diyos para ibalik niya ako, para ma-awaken ako, yung magising ako, yung aking conscience na bumalik sa Kanya. So, yun yung nakikita ko na kahalagahan ng Eucharistia na sineselebrate natin everyday sa misa, at saka yung pagninilay sa kanyang salita bilang tinapay, no? At saka pagdarasal before the Blessed Sacrament. Yun yung mga pamamaraan kung saan ang Diyos pa rin yung gumagawa ng paraan para ibalik lang ako sa relasyon na nasira, no? Kasi every time na mag-betray o gumawa ko ng di kanais-nais or yung mga kasalanan, napuputol kasi yung relasyon na yun. At ang Diyos hindi napapagod na gumawa ulit ng paraan, ng bridge para makabalik ako.
Yun yung hope na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay ng panibagong pagkipagrelasyon sa Kanya upang mapalalim yung pagmamahal ko sa Kanya at sa siya rin, no, na ginagawa niyang pamamaraan, yung grasya na binibigay niya ay magbubunga rin sa buhay ko bilang isang religious, isang mother. At yun yung kagandahan ng buhay namin bilang mga religious, kasi hindi kami angels, no? We are humans, and every now and then we commit, no, mistakes, we sin, we betray the Lord. Pero ang magandang balita ay yung araw-araw hindi nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos, nandyan lang siya, no? Nagbibigay lang siya ng initiative para mapalapit, para ibalik ako. Ang importante lang yung tumugon. At saan nanggaling yung tugon na yon ay yung grasyang binibigay niya rin. Thank you, Sister. Sa ating pagtatapos, Sister, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po na ang iyong salita ay maging tanglaw sa aming landas. Naway ang kapangyarihan nito ay maging lakas sa aming buhay upang kami ay maging tunay na anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Jesus, daan, katotohanan at buhay, Maawa ka sa amin. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Sister Gemma at Dang, sa inyong madamdaming sharing. Nawa ang salita ng Diyos ang palaging batayan ng inyong mga desisyon at prioridad. At sana, mahikayat natin ang marami pang mga kapatid na sa pananampalataya na magdebosyon sa pagbabasa ng Biblia, kasi ang salita ng Diyos ay isang antidote against evil. Nakaka-purify ng lason sa puso na inihahasik ng demonyo. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa aming mission sa Bible Ministry. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank account. Alaala namin kayo lahat sa aming panalangin. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos Ama, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagninilay at sa lahat ng biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat po sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Tulungan mo po kaming maging tapat sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa patuloy naming pagninilay ng pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli ng iyong anak na si Jesus, aming tagapagligtas. Itulot mong lumago ang aming pananampalataya, pananalig at pasasalamat sa iyong kabutihan. Gabayan mo po ang aming Santo Papa, Leo XIV, ang mga obispo at mga pari, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga biktima ng digmaang sa Iran, Israel at Ukraine, ang mga persecuted Christian sa Africa, ang mga lumalaban sa katiwalian at pang-aapi, ang mga may sakit at nagdurusa, ang mga kabataan, ang mga architects of evil, ang mga media practitioners, ang aming mga taga-subaybay, at ang lahat ng higit na nangangailangan ng iyong awa at habag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpapatawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli maraming salamat po. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailan. See you next first Wednesday of May at 6 p.m. Yes, it is as it is, and the truth.